Isang patuloy na minomonitor na weather system ang nananatili sa labas ng Philippine Area of Responsibility habang unti-unting humihina at lumalayo ang severe tropical storm Sinlaku. Kahit hindi ito direktang tumatama sa bansa, mahalaga pa rin itong bantayan dahil sa epekto nito sa hangin at karagatan sa ilang bahagi ng Pilipinas. Sa kasalukuyang datos, bandang 3 oras GMT ngayong araw, ang Sinlaku ay matatagpuan sa layong humigit kumulang 2,770 kilometro silangan-hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 75 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 110 kilometro kada oras. Kumikilos ito patungong hilagang silangan sa mas mabilis na 25 kilometro kada oras, indikasyon na patuloy itong lumalayo at hindi na papasok sa Philippine landmass. Ang mabilis na paggalaw nito patungong hilagang silangan ay nagpapakita ng patuloy na weakening trend, habang unti-unti itong pumapasok sa mas malamig na bahagi ng karagatan at mas hindi paborableng kondisyon sa atmosfera. Dahil dito, inaasahang lalo pa itong hihina sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, ang Ridge of High Pressure Area sa Northern Luzon ang pangunahing weather system na nakakaapekto sa bansa. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling kalat-kalat lamang ang mga pag-ulan at karamihan ay localized thunderstorms sa buong kapuluan. Para sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. May mga panakanakang rain showers o thunderstorms, lalo na sa hapon at gabi. Ang mga ito ay dulot ng init ng araw at lokal na convection. Bagamat hindi malawak ang epekto, may ilang thunderstorms na maaaring maging malakas at magdulot ng biglaang pagbaha, pagkidlat, at malakas na hangin. Pinapayuhan ang publiko na maging maingat, lalo na sa mga low-lying areas at mga lugar na prone sa landslides, dahil ang biglaang buhos ng ulan ay maaaring magdulot ng localized hazards. Pagdating naman sa hangin at karagatan, ang silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas, at Mindanao ay makararanas ng katamtamang hangin mula hilagang silangan. Ang kondisyon ng dagat ay moderate, na may taas ng alon na nasa 1.5 hanggang 2.5 metro. Pinapayuhan ang maliliit na sasakyang pandagat na maging maingat dahil sa maalon na dagat. Sa Northern at Central Luzon, ang hangin ay magiging mahina hanggang katamtaman mula hilagang silangan hanggang timog silangan, na may katamtamang kondisyon sa dagat mula 0.6 hanggang 2.1 metro. Samantalang sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay mahina hanggang katamtaman mula hilagang silangan hanggang silangan, na may bahagya hanggang katamtamang alon. Sa kabuuan, ang karagatan ay hindi kasing kalmado ng karaniwang panahon dahil sa indirect influence ng malayong bagyo, ngunit wala namang direktang banta sa anumang bahagi ng bansa. Sa temperatura naman, nananatiling mainit at maalinsangan ang panahon sa buong Pilipinas. Naitala ang pinakamababang temperatura na 23.8 degrees Celsius, habang umabot sa 35.1 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura kahapon ng hapon. Ipinapakita nito ang patuloy na epekto ng tag-init sa bansa. Ang relative humidity ay nasa pagitan ng 36% hanggang 86% na nagdudulot ng mas mainit at mas humid na pakiramdam, lalo na sa urban areas kung saan mas ramdam ang heat index. Para sa astronomical conditions, ang araw ay sumisikat bandang 5 oras 40 minuto at lulubog ng 6 oras 11 minuto. Ang buwan ay sisikat ng 6 oras 45 minuto at lulubog ng 8 oras 8 minuto na may 6% illumination, kaya halos bagong buwan ang kondisyon ng kalangitan sa gabi. Sa pangkalahatang outlook, inaasahang patuloy na lalayo at hihina ang severe tropical storm Sinlaku habang papunta ito sa mas malamig na bahagi ng Pacific Ocean. Hindi na ito magdudulot ng direktang epekto sa Pilipinas, ngunit mananatiling mahalaga ang monitoring dahil sa epekto nito sa wind flow at coastal waters. Sa mga susunod na araw, mananatili ang mainit at maalinsangang panahon sa bansa na may posibilidad ng isolated thunderstorms sa hapon at gabi. Ang pattern na ito ay normal sa panahon ng tag-init, ngunit maaari pa ring magdulot ng biglaang pag-ulan sa ilang lugar. Sa kabuuan, ang Pilipinas ay nasa ligtas na kondisyon mula sa bagyong Sinlaku, ngunit ang panahon ay nananatiling pabago-bago dahil sa localized thunderstorms at easterly winds. Patuloy na mag-monitor ng mga opisyal na ulat ng panahon at maging handa sa mabilis na pagbabago ng lagay ng panahon,
lalo na sa hapon at gabi kung kailan karaniwang nabubuo ang thunderstorms.